Yes, she loves him, but she cannot forget the mockery in his voice that night. Hanggang ngayon, di pa rin kayo nagkakabati ni Adonis, ani Andrea. Dito siya pumunta pagkatapos niyang iwan si Adonis sa bahay. Nakwento niya na sa babaeng tungkol sa pagtatalo nila ng binata. Wala siyang tinago rito at sinabing lahat. Naging close kasi silang dalawa kahit okay lang na ibahagi niya rito lahat ng mga hinaing niya. At katulad niya, nagulat din to at di makapaniwala na malaman na isang bilyonaryong lalaki na isa tong bachelor sa totoong mundo at kaya lang to napadpad sa lugar na to dahil sa panluloko ng ex-girlfriend nito. Wala rin daw nakapagsabi dito kahit man lang ang bayaw na si Rigor. Pinanasan niya ang mata niya at malungkot na umiling. Sinusubukan niya mag-usap kami pero umiiwas ako. Di pa ako handang marinig ang sasabihin niya o ang sorry niya. Kapag kasi nagsasalubong ang mata namin, baka bumigay ako. Pero gusto mo bang magkahiwalay tayo? Maingat na tanong nito. Mahal mo pa rin siya, di ba? Tumango siya sa huling tanong nito pero bigla siyang umiling. Tapos uulitin niya ulit ang dalawang to na parang di alam kung ano ba talaga ang tamang sagot niya. Frustrated na nagpakawala siya ng malalim na hininga. Iritadong napahawak siya sa noo niya at maring pumikit bago nagmulat ulit. Hindi ko alam, Andrea. Kung gusto kong maghiwalay kami, oo. Galit ako sa mga paratang niya sa akin pero mahal na mahal ko rin siya. Pakiramdam ko ay napakan niyang buong pagkatao ko at namumuhi ako sa kanya. Pero nagsiselos ako pag nakikita kong kasama at kausap niya sa Savannah. Gusto kong kalmutin ang mukha nilang dalawa. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung ba't ganitong naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko. Sinabi ko kanina inihatid niya ako sa Manila. Gusto kong umalis at iwan siya rito pero kapag naisip ko na, kumuyom ang kanyang kamao at wala siyang pakialam kahit bumuo ng kuko niya sa kanyang balat. Kumirot kasi ang puso niya sa biglang pag-flash ni Adonis at ibang babae sa kanyang balintataw. May ibang babaeng darating sa buhay niya kung aalis ako. Hindi matanggap ng puso at isip ko. Andrea, gusto ko pa rin manatili sa tabi niya, pero hindi ko alam. Naguguluhan na talaga ako. Kaya't kung talagang gusto niyang umalis, kay Andrea na siya humingi ng tulong. Humiram ng gagamitin niya. Pero nagdadalawang isip siyang gawin yon. Hindi niya magawang bumuo ng salita para sabihin sa kaibigan na gusto niyang bumalik sa poder ng magulang niya. Hinaplos nito ang likod niya, kaya napahikbi siya. She really felt complicated inside. Di niya alam anong gagawin niya kasi ngayon lang din siya nagmahal ng ganito. Naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo, Hazel. Naglalaban sa isip at puso mo ang pagmamahal mo sa kanya at yung pananakit niya sa'yo pero hindi mo rin ba tinanong sa sarili mo kung nahihirapan at nasasaktan din siya? Kasi di ba't may nakaraan siya na dahilan para mamuhi siya sa mga babaeng iisang dahilan ng paglapit sa kanya? So iba naging pagkakaintindi niya sa kanyang nalaman. Hindi sa pinapanigan ko siya, ha? Maniwala ka sa akin, wala akong pinapanigan sa inyong dalawa. Gusto ko lang tingnan yung sa side ng bawat isa. Kung pareho kayong nasasaktan sa sitwasyon ninyo, kung nagsisisi ba si Adonis na hindi malunok na salitang sinabi niya sa'yo, kasi naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo at kanon din sa kanya. Suminghat siya at nakakaunawang tumingin sa kaibigan. Alam niyang walang kinakampihan to. Dahil kung meron man baka siya pang inaway nito lalo na't minsan din nagustuhan nito si Adonis. Ngunit sa una pa lang nagsabi siya ng away nila ni Adonis, hindi to nagkomento kahit ano. Dinamayan siya nito sa pamamagitan ng pakikinig sa mga hinaing niya. Ngayon lang to nagsabi ng iniisip nito at na-appreciate niya ang concern nito. Handa sana kung pakinggan ang sasabihin niya pero nakita ko kaninang hinalikan niya ang Savannah na yon at umalis pa sila. Mahinang usal niya. Pero naiimbyer na ako sa Savannah na yan eh. Dumagdag pa talaga sa problema ninyong dalawa. San ba siya nangungubahan sa crosstown at susugurin ko siya? Kakalbuhin ko pati anit niya hanggang sa hindi na siya makapagyabang pa. Masungit at naiiritang asik nito. At bisit din ang Adonis na yan. Hinalikan pa talaga kahit aware siyang nanonood ka sa kanila. Kung sinabi mo lang agad na naghalikan sila, hindi ko isipin ang side niya. Nanggigigil na ako sa dalawang yan. May munting iting gumuhit sa labi niya. Nagpapasalamat siyang nandito si Andrea para damayan siya. Kung wala ito, baka sasabog na siya sa kinikimkim mag-isang sakit na nararamdaman. Kung di niya mailalabas sa mga to, baka tuluyang mawalan na siya ng bait. Mabuti na nga lang na di siya sinumpong ng pagsasleepwalking niya na nakarang araw dahil sa stress niya. Sa bagay, ilang gabi nga lang pala siyang halos 3 oras ang tulog sa isang gabi. Di siya makatulog na mahimbing at sa tuwing naalimpungatan siya, babalik ang lahat sa kanya. At kahit nakapikit, gising na gising ang kanyang diwa. Kahit huni ng butiki, agad siyang gigising at di na siya makakabalik sa pagtulog.
Inawakan itong balikat niya at nagtama ang tingin nila. Bakit di ka na lang matulog dito sa bahay ngayong gabi? Tingnan natin kung pupuntahan ka niya rito. Isa pa, sumulpot ang bruhildang ex na lang yon at baka may plano pa silang magkabalikan. Masasaktan ka lang kung makikita mo na naman na magkasama sila. Suggestion ito. Mas mainam na hindi mo nakakita kaysa harap-harapang nasasaksihan mo ang katarantaduhan ni Adonis. Tatango na sana siya pero agad na natigilan siya. Magagawa ba ni Adonis patulugin doon sa savannah kapag wala siya? Paano kung samantalin nilang dalawang gawin ang gusto nila? Napatayo siya at umiling. Bumuntong hininga si Andrea at hinila siya paupo muli. Ayaw mo bang subukin si Adonis? Napatitig siya rito. Kung papatulan muli niya sa savannah, hindi ka na maguguluhan at pipiliin mo talagang iwan siya at umalis. Kasi kung talagang mahal ka niya at kaya siya nagpumilit kausapin ka, hindi niya gagawin to. Itataboy niya sa savannah at paalisin niya to sa landas niya. Nasira ang templada ng mukha nito. Pero naghalikan na sila kaya pati ako hindi na rin alam kung anong i-advise ko sa'yo. Okay. Ha? Okay as in papayag kang matulog dito? Maybe. Susubukan kong sinabi mo. Kung makakapasa siya sa gagawin kong to, bibigyan ko siya ng chance na mag-usap kami. Mahinang bigkas niya. Tumututo lang isip niya sa planong to pero tama si Andrea. Kung uuwi siya ng bahay ni Adonis ngayon, hindi niya masusubo kung gaano siya kamahal ng binata. Dahil kahit galit at namumuhay si Adonis sa kanya, hindi nito gagawin ang gantong hakbang. Napapatulan ng babaeng nanakit dito para lang gantihan siya. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi siya makapag-relax. Pinaikot-ikot siya sa kwarto kung saan siya matutulog sa bahay ni na Andrea. Balisa siya at nag-i-imagine sa mga senaryong ginagawa na ngayon ni Adonis. Kung kasama na ba nito sa savannah o hinihintay siya na umuwi at sa totoo lang, gusto niyang umuwi at silipin para tingnan kung ano sa dalawa ang ginagawa nito. Pero kapag sinubukan niyang pihitin ang seradura para lumabas, matitigilan siya at may isip ang sinabi ni Andrea. Kaya naman muli siyang magpalakad-lakad at panay ang pagbuntong hininga. Tapos pagkalipas ng ilang minuto, uupo siya sa gilid ng kama. Susulyap sa bintana nakabukas na para nakikita niya sa labas ang bahay ni Adonis at umaasang makikita ito. Kinagat niya ang kanyang labi at mariing pumikit. Pero napamulat siya ng mata nang biglang bumukas ng pinto at pumasok si Andrea. Nasa labas si Adonis at sinusundo ka. Imporma agad nito. Bigla siyang napatayo at napatingin sa labas ng pinto. At sa oras na to, naramdamang muli niya ang pagsikdo ng puso niya. Akala niya hindi siya nito hahanapin pero ito, sinusundo siya nito. Sasama ka ba pa uwi sa kanya? Naparanok siya at muling napasulyap sa nakabukas na pinto. Kung gusto mong sumama, hindi naman kita pipigilan. At least napatunayan nating pupuntahan ka niya rito at di niya kasama sa savannah. At kung mag-uusap man kayo, depende na sa'yo kung papatawarin mo ba siya o hindi. Gusto kong sumama sa kanya pa uwi, usal niya. Then labasin mo na siya dahil kanina pa siya nariyan sa labas at di ko lang pinapasok. Nito. Naiinis ako sa kanya kaya pinagsaran ko siya ng pinto. Thank you, Andrea. Lumabas na siya at namakita niya si Adonis na nakatayo sa sala, napaurong ang kanyang paa. Akmang aatras siya na mapatingin to sa kanya. I will drive you back to Manila tomorrow. Ito ang unang salitang lumabas sa bibig nito. She almost stopped breathing when she heard that. Kumirot ang puso niya pero pilit niyang tinago to sa kanyang mukha. Kahit gusto niyang umiyak, pinigil niya to. Pinanatiling blanco ang kanyang ekspresyon. But at least tonight, can you hear me out? May pagsamong saad nito. Okay. Pagpayag niya at nalinga si Andrea. Tumango siya rito bago sumunod kay Adonis at naunang lumabas. Maybe mas maganda nga kung lumayo muna siya pagkatapos sila mag-usap para pareho silang mag-isip na mas tamang gawin sa relasyon nilang dalawa. At kung ang sasabihin nito sa kanya ngayon, magagawang burahin ang galit niya rito ay baka sakali maghiwalay pa sila sa magandang paraan. Magkaharap na silang dalawa ngayon sa sala ng bahay ni Adonis. Malakas na malakas ang pagkabog ng dibdib ni Hazel habang iniintay ang sasabihin ni Adonis sa kanya. Namumuti rin ang kamay niya sa mahigpit na pagkakakayom niya rito. Gusto niyang siyang mauna magsalita subalit animo, nalulong niya ang kanyang dila. Kinabahan sa kung ano bang sasabihin ni Adonis. Pero kung ano mang marinig niya rito, hindi siya kukontra o magrereklamo. Nakaupo si Adonis sa pang-isahang sofa habang si Hazel sa mahabang sofa naman nakaupo. Nakayoko ang dalaga habang nilalaro ang mga daliri at pinapanood na to na may lungkot sa mukha. Pinag-isipan talaga niya na mabuti to. Ang hayaan nang bumalik si Hazel. Kahit na ayaw niya ako ito ang gusto ng dalaga, hindi niya ito po pwedeng pigilan.
Kahit labag sa loob niyang pakawalan to, kailangan niyang tanggapin dahil siya rin naman ang may kasalanan. Huminga siya na malalim at matiim na tinitigan to. I am sorry for everything, panimula niya. Saka lang to nagtaas ng ulo tumingin sa kanya. Yung mga paratang ko na hindi naman pala totoo, na wala ka ideya sa lahat ng yon. I talked to my mother and she told me you were really unaware of who I really am and about your family's business bankruptcy. Tinago to ng magulang mo sa'yo at dahil sa nakaraan ko, iniisip kong yun din ang hangarin ninyo but I was wrong. Aniyang puno ng pagsisisi. There's also a hint of self-loathing in his tone. Nagyuko to ng ulo at iniwas ang tingin sa kanya pero nagpatuloy pa rin siya. Kahit gaano pa kalamig ang trato nito sa kanya, hindi siya susuko. Alam ko na hindi ko mababawi yung masasakit na salitang sinabi ko sa'yo, Hazel. Yung mga panunggit ko na alam kong di na mabubura sa isipan mo. Ang sakit na dulot ng kagaguhan ko sa mga nakarang araw. Hindi ko na matatama ang mga yon, pero gusto ko pa rin humingi ng tawad dahil napatunayan ko na hindi ka ganong klase ng babae. Na hindi lahat tulad ng Savannah, and you two are different people. Magkaibang ugali ang iniisip at gusto niya sa buhay. Masyado ako nakabuon pa rin sa sakit dulot ng panloloko niya, kaya agad ako nag-jump sa conclusion na yun din ang gusto mo sa akin. Nilahat ko ang babaeng lumalapit sa akin ay katulad niya. Nasaktan kita kahit inosente ka sa mga akusasyon ko. Hindi ko sinasabing patawarin mo ako ngayon dahil humingi ako ng tawad. Ang gusto ko maibsan man lang kahit konti ang sakit na ginawa ko sa'yo. He saw Hazel took a deep breath. Sinalubong nito ang mata niya, and all he saw was pain and love in her eyes. Pain because of his accusations and love for him. Di na niya nakita ang galit sa mata nito na nakikita niya sa mga nakalipas na araw. At gusto niyang matuwa pero hindi niya magawa sapagkat alam niyang kahit hindi to galit sa kanya, hindi pa rin niya ito mapipigilan kung gusto na talaga nitong umalis. Masakit sa akin lahat ng mga sinabi mo at ang hirap talagang kalimutan dahil mo isa itong alarm clock na laging pinapaalala sa akin. Pero sa tingin ko pareho tayong may maling dalawa kaya hindi ko dapat isisin lahat sa'yo. Kung di mo tinago ang totoong pagkatao mo, sana nalaman mong mahal kita hindi dahil sa identity mo. Mahal kita hindi dahil ikaw si Maximus o Adonis at hindi dahil sa pera mo. Sana hindi tayo nagkaroon ng misunderstanding. Dahil totoong sinabi ko na hindi ko alam na ikaw si Maximus. Ang alam ko lang ikaw si Adonis na minahal ko. Ang lalaking nakilala kong di marunong umintindi ng salitang English. At ang pagkakamali ko dapat kinilala kita. Yung lahat ang tungkol sa'yo. Pero ito na tayo nagkasakitan na. Nagbitaw ng mga salitang hindi na mababawi pa. Naiintindihan ko na ngayon lahat, Hazel, na maliwanag sa akin dalisay ang pagmamahal mo sa akin. Putol niya sa sinasabi nito. Tumayo siya at lumuhod sa paanan nito. Nakawakan niya ang kamay nito, hindi na to umiwas o tumanggi. Hinayaan siyang gagapin niya yon. Nang malaglag ang luha niya, pumatak yon sa palad nilang dalawa. Sa dalagang to, nagawa niya ipakita ang luha niya dahil sa pagkakataong siya na ang mali. Kung magdedesisyon tong maghiwalay sila, hindi siya tatanggi, pero hindi siya susukong suyuin muli ito. Kung babalik to sa Amerika, ay hindi mahirap sa kanyang sundan to at ligawan to roon. Hindi sapat ang sorry ko, Hazel, at alam ko to. Di nito mabuburang sakit na ginawa ko, pero gusto kong sabihing mahal kita. Nang ibabaw lang galit ko kahit nagawa kong saktan ka. Hindi ko masasabing napatawad na kita, pero aaminin ko, mahal din kita. At ayoko na tapusin natin ang relasyon natin. Pero siguro kailangan muna natin lumayo sa isa't isa. Kailangan natin ng space para makapag-isip ng maigi. Kung sa paglayo ko mararamdaman mong totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Do we really have to break? Mahinang usal niya. His heart was stuffy and tight. Ayaw niyang maghiwalay sila ng dalaga. Pinagpantay niya ang mukha nila at pinunasan ng duha sa pisngi nito. Hindi ko sinasabing maghiwalay tayo, Adonis. Ang gusto ko lang, ayusin mo ang tungkol kay Savannah. Ang makawala ka sa sakit, dudulot niya sa'yo. At pag malaya ka na, babalikan mo ko. Paganda na rin ako at nakalimutan ko ang sakit ng ginawa mo. Magsisimula tayong muli. Pinaglapat niya ang noon nilang dalawa. Nakita niya sa mata nitong nahihirapan din to sa sinasabi nito. Pero alam niyang tama ito. He had to let go of that shadow of his past at magsisimula siya sa pagpapatawad kay Savannah. But, Hazel, kahit ngayong gabi at bukas lang, pwede bang gawin natin ang tulad ng dati? Yung masaya tayo at nagbibiroan. Kalimutan natin kahit isang gabi at isang araw na nasaktan kita, and the next day iyahatid kita. Nagkaroon ng bigig sa kanyang lalamunan, kaya't napahinto siya at lumunok. Naramdaman niya ang malambot na bagay na dumampi sa kanyang labi. Sige, bulong nito. Niyakap niya to na mahigpit.
Nakaguhit sa mukha niya magkahalong tuwa at lungkot. When they were lying on the bed, Adonis was leaning on the headboard while Hazel used his stomach as her pillow, and occasionally he combed her hair softly and gently. Her eyes were closed, but she's not sleeping. He watched her with his gentle look that is full of affection and love. Di sila nag-uusap pero ang ganitong katahimikan di naman nagbibigay tensyon sa kanilang dalawa. Bagkos ay kapayapaan at ito ang gusto nilang dalawa sa pakiusap niya kanina. Di siya nabigo dahil umaktong normal lahat sa kanila si Hazel. Your hair is so soft and fragrant, bulong niya. Pareho naman tayong ginagamit na shampoo at sabon. Nakapikit at nakangiting tugon ito. Pero pag ikaw ang gumamit, iba sa pang-amoy ko. Natatawang nagmunat to ng mata at bumangon. Diniin ang hintuturo sa dibdib niya. Adonis, iba na naman ang tonong ginamit mo. What kind of tone? Umarko ang kilay niya at hinuri ang daliri nito. Nilukutan pa siya nito ng ilong at umismid. Ngumisi lamang siya. Wala rin naman sa plano niyang mapunta sila sa bagay na yun. He was just teasing her just like the old times when he wanted to annoy her. It's sweet. Bulong pa niya kahit naasar na sinuntok nito ang sikmura niya. Napaubo siya sa eksaheradong tinig na animo nasaktan talaga siya ng sobra. Ngumuwi pa pero naglalambing naman na hinila niya to payakap. Ang pisngi dumantay sa dibdib niya. Can you hear my heartbeat? Ikaw ang tinatawag niyan. Pangalan mong sinisigaw niya pati sa pagtulog ko. Gusto mo bang malaman ko anong binubulong niya sa tuwing pinagmamasdan kita? Yes. She's the woman you love, but why are you hurting her? Can you just get rid of the past and start over so you can no longer make her cry? What kind of man are you doing that idiotic things to her? Adonis, we agreed na kalimutan muna natin tungkol sa bagay na yan. At ang pinakagusto niyang isigaw, mahal na mahal kita, Hazel. I want to marry you and start a family together. Mahinang dugtong niya. Naramdaman niya ang paggalaw ng facial muscles nito. Narinig din ang mahinang paghugot nito ng hininga. Ang kamay na nakayakap dito ay humapto sa braso nito. And I want to say yes to that, Adonis. Tugon nito. Tiningala siya nito at gumiti ng matamis. Iisipin na lang natin na sa gabing to kakatapos mo lang na mag-propose at sinagot kita ng yes. Then, can we seal that with a kiss? Bulong niya at yumuko para halikan to. Sa paglapat ng kanilang mga labi, pareho silang napaluha. They tasted each other's salty tears but did not stop. The kiss they're sharing right now was full of pain. Dahil aware sila na pagkatapos ito maghihiwalay sila ng landas at di nila alam kung hanggang kailan niya muling mahahalikan at mayakap ang dalaga. Di naman sila magkikitang dalawa dahil alam niyang kinakailangan na magharap sila. Lalo pat gusto ng magulang nitong ipagbili lahat ng assets ng Galvez sa kanya. Hindi siya nagbigay ng sagot doon sa email na pinadala niya dahil gusto niyang personal na mag-usap sila. At sasabihin niya sa kanila kung ano magiging sagot niya. Kahit kasi pinatigal na niya si Sean, hindi pa rin maikakaila, lubog sa utang ang kumpanya ni na Hazel. Na matapos ng halikan, pinunasan niya ang luha sa ilalim ng mata ni Hazel. Piritong umiti na ginantihan din niya ng malungkot ng ngiti. Muli niyang dinampian to ng halik sa labi, at di pa siya nakontento at hinalikan to sa pisngi, sa mata at sa noo. Nakapikit lang naman si Hazel at hinayaan siyang halikan niya ito. Mas masakit pa lang gantong umaakto kayong maayos ang lahat kahit hindi. Animo pinipilit ang puso nila sa sakit. Good night, babe. Usal niya. Mag-request ka kahit ano bukas at yun ang gagawin natin. Kung ganoon, pag-iisipan kong mabuting i-request ko sa'yo. Tugon ito. Gumalaw ang Adam's apple niya dahil sa sunod-sunod niyang paglunok. He closed his eyes tightly. Isang araw nang hinihingi niya sa dalaga at pinagsisihan niya ito. Sana isang linggo, isang buwan na lang ang hiningi niya. He will treasure every moment na gagawin nila bukas.